ay yung natawag na nuisance candidate. Nuisance. Panggulo nga. Dagdagan ko lang, Henry, no? Ano ba mga batayan para maging nuisance, no? Number 1, wala kang political party. Number 2, wala kang financial capacity. Ngayon, nakita na, malinaw na ang angas ng social media pagdating sa mga halahalalan, ipagpapatuloy pa rin ba ng COMELEC ang no money, no candidacy policy? Nagbago na po ang rules sa nuisance candidates. Merong bagong jurisprudence dyan at nagbabalang kasi kung isa yan sa mga issues na tinakal ng Supreme Court doon sa desisyon na yon. So magbabago yan. Ano po particular ang desisyon? Ano yung pinaka-meat substansya ng desisyon na yon? Basically, sinasabi na mali yung isip na kung hindi mapakitang meron siyang financial capability, ay hindi siya pwedeng tumakbo. So basically, na yung okay. Pagkakasama nyo, no money, no campaign eh. So tama po yun. Parang ganun ang lumalabas. So pwede. Walang kaduda-duda na mahalagang papel ang ginagampanan ng isang komentarista sa mass media at ng isang guro o profesor sa pagbuo ng opinyon publiko at paghubog ng kamalayan ng kabataan respectively. Ang tanong, paano kung ang isang komentarista at ang isang profesor ay ignoramos sa paksang kanilang tinatalakay? May mga tinatawag yung nuisance candidate. Sabi nga ng COMELEC, talagang babawasan nila yung mga listahan. Dahil maraming mga kandidato ngayon, ang alam na naman natin na hindi mananalo. Walang organisasyon, walang kapabilidad para maglunsad ng isang malawakang kampanya. Sa nuisance candidate, Henry, either may mag-file ng kaso, pero yung panahon para mag-file ng kaso, lapse na siya. No? So ngayon, ang ginagawa ng COMELEC every election ay nagsasala sila ng listahan. At dalawa, Henry, una, wala kang lihitim layunin at niloloko mo lang at nililinlang mo lang ang taong bayan. So wala kang tinatawag na bona fide intention to run for office. Dagdagan ko lang, Henry, ano ba mga batayan para maging nuisance? Number 1, wala kang political party. Number 2, wala kang financial capacity. Number 3, yung iba tinuturing ang edad or yung health. Wala kang track record. Ako si Mr. Juror Sixto Kitkilatis Lagare at ito ang aking sentido komon. Malinaw ang mga rekisitos na nakaukit sa saligang batas patungkol sa kwalifikasyon ng nais manilbihan sa national elected posisyon. Ayon po dito sa Section 3, ito po'y patungkol sa legislative branch. Ano po? Sa saligang batas nakasaad, no person shall be a senator unless he is a natural born citizen of the Philippines, and on the day of the election, he is at least 35 years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding the day of the election. Kaya ang tanong na nagmamakaawa para may tanong, saan hinugot nina Henry Umaga Diaz at Professor Attorney Albert Agra ang kanilang
fake news. Fake news na kapag ka daw walang pera, purdoy, pobre ang kandidato, abay, wala itong bona fide intention to run. Ilalagay lamang niya sa kahihiyan o katawa-tawang sitwasyon ang electoral process, kaya ergo, dapat lamang na ideklara siya na nuisance candidate. Palasak ang paggamit ng COMELEC na itong Section 69 ng Omnibus Election Code para iitsapuera yung mga purdoy at mga pobreng kandidato. Parang naging eksklusibo na, no? Ginagawa na nila eksklusibo lamang sa mga milyonaryo ang pagtakbo sa national position na wala namang basihan at batayan. Ngunit, katapwat subalit, kapag binasa natin ang naturang Section 69 ng Omnibus Election Code at ginamitan, kinilatis natin gamit ang sentido komon ng pangkaraniwan tao, abay, lumalabas na wala namang kahindik-hindik na nakasaad doon na pwedeng gamitin o gawing basihan ng COMELEC. Basa. Section 69, Omnibus Election Code, nuisance candidates. The Commission may motu proprio or upon a verified petition of an interested party refuse to give due course to or cancel a certificate of candidacy if it is shown that said certificate has been filed to put the election process in mockery or disrepute or to cause confusion among the voters by the similarity of the names of the registered candidates or by other circumstances or acts which clearly demonstrate that the candidate has no bona fide intention to run for the office for which a certificate of candidacy has been filed, and thus prevent faithful determination of the true will of the electorate. Ito po yung palasak na ginagamit, no? Yung phrase na yun na palasak na ginagamit ng COMELEC kapag iniitsapuera nila ang mga purdoy o mga pobreng kandidato, no? By other circumstances or acts which clearly demonstrate that a candidate has no bona fide intention to run. So, para sa kanila, ang ibig sabihin na ito, yung kandidato, purdoy, o kaya'y pobre. Matik sa kanila, matik. Pag ikaw ay purdoy o pobre, ay wala kang bona fide intention to run. Sila ba'y may tama? Nauna nang nilinaw sa Section 64 ng Omnibus Election Code ang kwalifikasyon ng mga maaring tumakbo sa national position. Basa. Section 64, Omnibus Election Code po ito, ano po? Qualifications for members of the Batasang Pambansa. No person shall be elected member of the Batasang Pambansa as a provincial, city, or district representative unless he is a natural-born citizen of the Philippines and on the day of the election is at least 25 years of age, able to read and write,
a registered voter in the constituency in which he shall be elected and a resident thereof for a period of not less than 6 months immediately preceding the day of the election. Ito po'y hinugot, no? Hinugot itong Batas Pambansa 881. Kaya representative ng Batasang Pambansa, panahon pa ni Marcos ito, December 1985. Kulang-kulang 3 buwan bago napatalsik ang diktador na Pangulo. Hinugot ito sa Section 4 ng Artikulo 8 ng Marcos Constitution. Isipin nyo, ha? Maging nung panahon ni Marcos, no, ha? Dictator and all. Pero walang dinideklara nuisance candidate. In fact, simula nung 1985, hanggang sa nagpalit tayo ng saligang batas, 1987 Constitution, no po? Hanggang 2004 election. Nag-umpisa. May halos isang 2 dekada. Sa 2004 election, nag-umpisa na may idineklarang nuisance candidate. At ang kauna-unang biktima ay si Attorney Eli Velis Pamatong, ang noon or nilinaw ng Omnibus Election Code kung sino-sino yung mga kwalipikado. Diba? On the same breath. Po, yung mga hindi kwalipikado, ngunit naghain ng COC, sila yung nuisance candidate. Again, pag ginamitan natin ng sentido komon ng pangkaraniwan tao, malinaw na yung hindi kwalipikado alinsunod sa Section 64 ng Omnibus Election Code, sila yung mga nuisance candidate. Yung tipong pinabili lang ng suka, napadaan sa Palacio del Gobernador, nakita niya mahaba pila, nakipila, at nag-file siya ng COC pagka-presidente. Nuisance candidate yun. Kung siya hindi natural-born Filipino citizen, nuisance candidate din po siya. Kung ikaw ay hindi rehistradong botante, nuisance candidate din. Iyan ang mga tinutukoy sa Omnibus Election Code ng mga nuisance candidate. Sentido komon lang naman, di po ba? Ano sa palagay nyo? Henry Umaga Diaz at Professor Attorney Albert Agra, mahirap bang i-comprehend yun gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao? Bakit sentido komon ng pangkaraniwang tao? Sapagkat pangunahin sa prinsipyo ng paggawa ng batas, dapat ang batas ay nauunawaan ng isang pangkaraniwang tao gamit ang kanyang sentido komon. Malinaw ba sa isipan ninyo yan? Henry Umaga Diaz at Professor Attorney Albert Agra? Ang linaw-linaw. Walang batayan ang no money, no candidacy kaungasang policy ng COMELEC sa saligang batas, maging sa Omnibus Election Code at sa lahat ng umiiral na batas panghalalan. So tanong, saan hinugot ng COMELEC ang kanilang no money, no candidacy kaungasan na policy?
COMELEC Resolution number 6452 promulgated in 2003. Sa reso na ito, unang kinagat ang mansanas ni Eva sa COMELEC. Ano ba mga kahindik-hindik na probeso dito sa COMELEC Reso 6452? Basa. Section 6, Motu Proprio Cases. The Commission may at any time before the election motu proprio refuse to give due course to or cancel a certificate of candidacy of any candidate for the position of President, Vice President, Senator, and party list. The grounds. Pansinin po natin kung ano ang mga grounds para maideklara nila ang pobre at purdoy na kandidato for Senator, Vice President, party list, and President. Number 1, or A, candidates who, on the face of their certificate of candidacy, do not possess the constitutional and legal qualification of the office to which they aspire to be elected. B. Candidate who, on the face of said certificate, filed their certificate of candidacy to put the election process in mockery or disrepute. C. Candidates whose certificate of candidacy could cause confusion among the voters by the similarity of names and surnames with other candidates, and ito yung malupit po ito. Malupit sapagkat walang constitutional basis, wala ding basihan sa mga umiiral na batas, including the Omnibus Election Code. So, ito. D. Candidates who have no bona fide intention to run for the office for which the certificate of candidacy had been filed, or acts that clearly demonstrate the lack of such bona fide intentions, such as D1. Candidates who do not belong to or are not nominated by any registered political party of the national constituency. D2. Presidential, vice presidential who do not present running mates for the vice president respectively, nor senatorial candidates. D3. Candidates who do not have platform of government and are not capable of waging a nationwide campaign. Ang pitmalong tanong, sa anong probiso ng saligang batas o kahit anong batas hinugot ni na noon ay Chairman Benjamin Berger Abalos at siyempre mga kasama niya sa COMELEC, ang basihan ng batas na ito? Batas ba ito? Walang-wala. Oh, ito na yung mas malupit, mas pitmalong tanong. May mandato ba ang COMELEC na gumawa ng batas? Sila ba ay
bahagi ng lehislatura kung saan binabalangkas, pinapanday ang mga batas. Lalo tigit, ang ginawa nila ay pag-amenda sa saligang batas. Kumbaga dagdag bawas, dinagdagan nila ang kanilang karapatan na sagkaan ang pagkandidato ng mga purdoy o pobreng kandidato at binawasan nila ang karapatan ng mga soberanong mga mamayan Pilipino. Walang-wala po Walang constitutional basis ito. Kung kaya, mapansinin ninyo, sa mga argumento, tukuyin natin ng mas tukoy. Sa mga argumento ng COMELEC, pagka dinideklara lang nuisance candidate, motu proprio ang isang kakandidatong pobre o purdoy, ano po, hindi nila ginagamit itong COMELEC Resolution 6452. Sapagkat antimano, alam nila, wala itong gulugod wala itong tuhod na tumayo sa hukuman. Malinaw, alinsunod sa saligang batas, maaari lamang amendahan ang saligang batas. Amendahan, no? Or palitan, or ritukihin, susugan sa pamagitan ng Constitutional Convention o kaya Constituent Assembly. Itong mga mambabatas, no, ay mag-organisa or aakto bilang Constituent Assembly at sila ang maglapag ng panukalang amenda, susog or palitan ng buong saligang batas. At yung pangatlong modality, People's Initiative. Lahat ng mga modality sa pagsusog, amenda o pagpalit ng saligang batas kinakailan dumaan sa plebisito. Aaproban ng mayorya ng mga rehistradong botante na nag-participate sa plebisito. Mayorya. Sa ginawang ito na resolusyon ng COMELEC, nabaliwala lahat. Walang rule of law. Pero, nagtagumpay sila, Nagtagumpay sila ng pansamantala. Simula eleksyon 2004 hanggang 2019. Bakit? Bakit? Bagaman, Mayo pa lang tapos na. Mayo 2019 tapos na ang halalan. Ipinaglaban, iginiit ni noon ay Associate Justice Francis Hardilesa na hindi po pwedeng babagsak na mot an academic na itong inihaing petisyon ni Norman Cordero Marquez laban sa Commission on Election. Ito po ay patungkol sa resolution anbak ng Commission on Election na diniklara siyang nuisance candidate sapagkat purdoy nga daw siya Purdoy, pobreng alindahaw. At wala siyang sapat na kwarta to sustain the rigor of campaigning nationwide. Wala din daw siya mga organisasyon. At hindi siya kilala bukod doon sa kanyang mga kapitbahay. Ano sinabi ng Korte Suprema? Dito pa lang sa paunang salita, basa. The question presented is whether the Commission on Elections, COMELEC, may use lack of proof of financial capacity to sustain
the financial rigors of waging a nationwide campaign by itself as a ground to declare an aspirant for senator a nuisance candidate. We hold that the COMELEC may not. Sa dispositive portion naman, ganito ang sinabi ng korte. Basa. It bears reiterating that the court acknowledges the COMELEC's legitimate objective in weeding out candidates who have not evinced a bona fide intention to run for office from the electoral process. Any measure designed to accomplish the said objective should, however, not arbitrary and oppressive, and should not contravene the republican system ordained in our Constitution. Unfortunately, the COMELEC's preferred standard falls short of what is constitutionally permissible. Wherefore, the petition is granted. The resolution dated January 23, 2019 of the COMELEC's en banc is reversed and set aside. So, ordered. Ang pumirma po rito, kumumporme. Lahat po ng mga maestrado, umpisan mo kay Justice Francis Ardilesa. Si Justice Leonin naman ay nagkaroon ng separate opinion. Permado po ito ni na Bersamin, Chief Justice noon, si Bersamin. Po. Carpio. Ano pa? Si Justice Antonio Carpio, hindi pa siya retirado. Si Peralta, Perlas Bernabe, Caguiwa, A. Reyes Jr., Gismondo, J. Reyes, Hernando, Carandang, Lazaro Javier, Enteng, Salamida, JJ, Justices Concord, no? So, lahat po sila pumirma dito. Kaya wala akong nabilitaang apila eh. Wala akong nabalitaan. Ni-research ko, hinalungkat ko ang the World Wide Web. Aba, wala. Hindi na sila nag-motion for reconsideration. Unanimous eh. Diba? Pero alam nyo kung ano yung malupit na nangyari dito? Halugugin nyo. Subukan nyo. I-google search nyo kung ano mga search engine ang gusto nyong ginagamit. No? O kaya lahat na ng search engine. Hanapin nyo kung lumabas ang balitang ito sa mainstream media. Hindi po lumabas ito. Bakit? Naku, duda ko. Kasi ang tindi ng pananagutan ng mga kumilikotong dito eh. Lahat ng kanilang diniklarang nuisance candidate na walang batayan sa batas dahil malinaw naman sinasabi ng korte, hindi ito pinapayagan sa saligang batas eh. Diba? So, sila po ay guilty sa kasong deprivation of rights under color of law. Sa dinami-dami ng biktima nila since 2004 hanggang 2019, mamumulubi sila rito, kababayad ng danyos perwisyon. Hindi obra rito yung argumento ni James Jimenez na sila daw ay yung jurisprudence 2019 nang lumabas. Hindi obra. Sapagkat ang tinutukoy dito sa legal batas since time immemorial. Actually, maging simula pa noong 1935 Constitution at isama mo na pati yung Japanese Constitution rin, pati yung Marcos Dictatorial Constitution, nakaukit ang karapatan na tumakbo ng mga soberanong mamayang Pilipino. So,
ultimano nandyan, sa saligang batas yan. At dahil sa binaboy nga ng mga komilikotong, abay, may pananagutan sila rito. Malinaw po, lahat ng abogado, officer of the court. Obligado po sila na palutangin palagi ang rule of law, ang katotohanan. Ito mga abogado ng COMELEC, sila naman ang gumagawa ng mga pleadings po dito. Sila din ang nag-i-initiate ng pagdideklara motu proprio sa mga purdoy at mga pobre na kandidato na nuisance candidate na po. At pinipilipit nila yung batas eh. Sabi din niya ng Korte Suprema unang-una, pagdating sa bona fide intention, sabi ng Korte Suprema, ito ay patungkol sa advokasya, sa adhikain ng kandidato. May bolang kristal ba sila para makikita nila yun? Wala, di ba? Di ba? Yan yung, ang bona fide na intention to run ay kung paano isang kandidato, dapat merong inihahain sa mga botante. Inihahain na lunas sa samot-saring kanser sa ating lipunan. Pangunahin na riyan, korupsyon. Siyempre, kasama din dyan yung mga human rights violations. Land grabbing, illegal na droga, pagmamanipula ng mga negosyo. Kung ikaw mayor, gobernador, presidente, diba? Kaya mo diba? Kahit may negosyo na may negosyo, pwede mong daanin sa kuno legal na proseso para maalis sa kanila ng negosyo at mapunta sa'yo. Diba? So yun yung tinutukoy na bona fide intention. Again, Korte Suprema may sabi niyan. Yung batas na nagbibigay limitasyon, limit sa pwedeng gastusin ng isang kandidato, pinilipit din ng mga abogago at abogaga dyan sa COMELEC. No? Yung limitasyon, ginawa nilang minimum requirements. O kaya isa yan sa mga sinasabi nila, wala kang kwarta. Paano? Pati yung desisyon ng Korte Suprema sa Pamatong versus COMELEC, pinilipit din ng mga abogago at abogaga dyan sa COMELEC. Kaya sabi ng Korte Suprema, hanapin nyo nga. Kasi walang nakasulat dyan sa Pamatong versus COMELEC na pinayagan ng Korte Suprema na alisin sa listahan ng mga kandidato si Pamatong sapagkat siya ay walang kwarta, wala siyang organisasyon. Hindi yung nakasulat yan. Pero palasak na ginagamit na argumento yan ng mga abogago at mga abogaga dyan sa Law Department ng COMELEC pagka may gusto silang pagtripan silang idideklarang nuisance candidate. Maging ito pong US Supreme Court decision na kinatigan ang COMELEC nila doon sa USA na huwag isama sa lista sa balota ang pangalan ng kandidato, palasak din ang paggamit ng COMELEC. Pero hindi nila sinasabi, yung mga abogago at abogaga dyan sa Law Department na sinasangayunan naman ng mga komisyonista. Diba? Ano ang sabi sa decision na yun? Sorry. Cheers! Henry Umaga Diaz, Professor Attorney Albert Agra. Ang sinasabi sa US Supreme Court decision, maaring wag ilagay sa balota ang pangalan ng kandidato na walang modicum of support. Kung halimbawa, modicum of support,
sinasabi sa kanila na kung may 5,000 endorsers ka among registered voters, diba? Pwede kayo ilagay sa balota. Kapag wala ka namang may pakitang modicum of support, pwede ka pa rin tumakbo, pwede ka kumendidato, wala lang ang pangalan mo sa balota. Pero, may blankong espasyo para sa write-in candidate. Doon, isusulat ng botante ang iyong pangalan sa blankong espasyo na yun. Iyan ang hindi sinasabi ng mga kutong dyan sa Comelec. At walang limit actually doon sa mga nagpapahayag ng intensyon para tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ng Amerika, ang maaring ilagay doon sa blankong espasyo para sa write-in candidate. Sapagkat lahat ng mga Amerikano na kwalipikado, pwede mo ilagay ang pangalan doon kung yun ang gusto mo maging Pangulo o sa ano pa mang posisyon. Iyan ang hindi sinasabi ng Comelec. May prinsipyo sa batas. Ignorance of the law excuses no one from compliance thereof. So kung hindi man alam ng mga abogado at abogaga dyan sa Law Department ng Comelec, sapagkat hanggang ngayon sa election 2022, ayan, balitang-balita, idideklara, patuloy pa rin daw nila idideklara mga nuisance candidate ang mga purdoy at mga pobre. So kung hindi nila alam na may ganun ng desisyon ang Korte Suprema, abay, problema na nila yun. Madadagdagan ang mga kaso nila. Una pati, piruin mo, sa ligang batas na mismo, binaliwala nila, binastos nila. At meron silang admission against interest. Ano sabi nila? Sa lahat ng mga argumento nila sa Korte Suprema, alam namin na may karapatan ang mga Pilipino kahit siya walang kwarta na tumakbo. Pero, dapat tanggapin ng aming idinideklara mga nuisance candidate na ito ay bitter pill to swallow. Anak ng feeling nila above the law sila. Feeling nila, paano? Henry Umaga Diaz at Professor Attorney Albert Agra. Natauhan na ba kayo? Kung hindi pa kayo natauhan, ito pa ang aking sentido komon na argumento. Diba? Sangkusing kaisipan, if you may, para magising kayo sa nagdudumilat na katotohanan na wala talagang karapatan, walang mandato ang Comelec Kotong na ideklarang nuisance candidate ang mga purdoy at mga pobre. Bakit ka mo? Doon din sa Omnibus Election Code na palasak na ginagamit ng Comelec para sa kanilang kaungasang no money, no candidacy policy, malinaw na nakasaad. Basahin po ninyo section 91 pataas hanggang palagay mo na 94 na po. Malinaw na nakasaad doon na dapat bigyan ng Comelec ng libreng espasyo sa mga periodiko ang lahat ng kandidato. Libre Nakasaad rin doon na dapat bigyan ng oras sa mga telebisyon at radyo. Lalo na sa government-owned and controlled radio and television stations. Ang lahat ng mga kandidato para maipakilala sa buong mundo. Hindi sa buong bansa, buong mundo. Hindi, buong bansa muna tayo.
ang mga kandidato at kung ano ang mga advokasya o plataforma na gusto nilang ilako sa mga botante. Anong mga lunas sa mga kanser ng lipunan? Nakasa din sa Omnibus Election Code na maglabas ng bulletin o magazine. Itong Comelec libre patungkol doon sa mga kumakandidato. Siyempre, yung billboard din na common para sa lahat. Kailangan di inaatupag yan ng Comelec para makilala ang mga kandidato. At siyempre pa, internet age na ngayon. Napakabilis lang mangampanya. Kahit na nasa isang sulok ka lang, pwede mo na maikot ang buong mundo. Yan ang obligasyon ng Comelec na hindi nila ginagampanan. Iba yung inaatupag nila kasi pag ginawa nila yung tungkulin lang, hindi sila magkakwarta. Opinion ko yun, paninindigan ko yun kahit nasa debate sa Ampora, kahit sa Plaza Miranda pa. Ang Facebook Plaza, ito yung makabagong Plaza Miranda. Bukod pa roon, may karapatan din ang mga kakandidato na magsolicit ng donasyon para sa mga botante, para sa mga mula sa mga botante, mula sa mga kumpanya, at mula din doon sa mga grupo na may ina-advocate. So, paano ngayon masasabi ng Comelec na pag purdoy ka at pobre ka, wala kang karapatang mangampanya? Hindi lang karapatang mangampanya, wala kang karapatang kumandidato. Diba? Malinaw na kahit pinakapobreng alindahaw pa na Pilipino, kung meron siyang mailalahad, may ilalapag sa mga botante na solusyon, lalo na sa korupsyon, land grabbing, human rights violations, illegal na droga, malamang susuportahan siya, malamang kahit tigpipiso mag-aambagan ang mga botante. Mabilis naman ngayon magpadala. Gcash mo lang, i-Gcash mo lang, di ba? I-text mo lang. May mga money courier din pagka nandun sa mga malalayo. Pero kahit nasan ka naman parte ng mundo, pwede mo i-Gcash Ay, di ba may Gcash International ba? Mukha hindi ako sigurado doon, Pero, mabilis na lang ngayon. May mga online banking transaction na ngayon So, ang punto ko, wala talagang kadahi-dahilan, walang batayan itong no money, no candidacy dahil pagka-purdoy ka, pobre ka, wala kang bona fide intention, nilalagay mo lang sa kahihiyan ng electoral process, etc. Kaya kailangan ka i-declare nuisance candidate. Walang legal na batayan, walang batayan sa sentido komon, lahat na wala. Kaya, dahil sa nakatanggap na naman ako ng pangalawang sobre, this time, mula naman sa Comelec, Quezon City, dahil doon ako rehistradong botante. At ipinaalala sa akin na dapat ko daw sagutin ang motu proprio petition ng Law Department ng Comelec para ipadeklara ako sa komisyon na nuisance candidate. Ito sagot ko sa inyo. Nuulit ko. Ulitin ko yan. Hindi ako mapapagod. Hindi ko bibigyan ng dignidad ang kaungasan ninyong petisyon. Lalo na yung pagdinig dyan sa korte ninyong kangaroo court. Moro-moro lang naman ang proceedings dyan Sa mga kapwa ko, biktima ng Comelec, magkaisa tayo. Huwag na natin silang bigyan ng dignidad, Kayo, di kung gusto nyo,
Marami akong mga kaibigan, pati yung bagman ng mga abogado at abogaga dyan sa Comelec, nakausap ko eh. May mga kaibigan din akong sumailalim sa proseso. Naghanap sila ng election lawyer. Siyempre, yung konektado, as in kasabwat ng mga abogaga dyan sa law department. Babayaran mo nga lang ng kahindik-hindik na attorney's fee. So, ang tanong, siyempre, hindi naman naaminin ng abogado yon. At noong naglagay na yun ay para sa mga kotong dyan sa law department at sa mga commissioners, hindi na aminin yun. Sapagkat ang bribery, parang tango eh, takes two to tango. Equally guilty ang nanuhol at ang nangutong. Pareho silang guilty. So walang titistigo. Pero yan, bukas na lihim yan. Kung gusto nyo sumailalim sa kaungasang proseso yan, yung mga biktima ng no money, no candidacy policy, lapin nyo. May group, may law firm na kontrolado, may tinatag mismo ng mga abogado at abogaga dyan. Malapit lang din, nandun sa paligid ng Palasyo del Gobernador po. Ano kayo? Kumuha na abogado. Aantayin ko na lang ang desisyon ninyo. Kung pag diniklara nyo ako noisas, pang third count na yan. Kayo naman ang ididimanda ko ngayon. Harinawa, maging jury justice system na ang uso next year. Para wala na kayong lusot. Pinaalalahanan din ni Pangulong Digong doon sa second to the last talk to the nation na ginawa niya. Ang Comelec, at ang sabi niya, paalala ko lang sa inyo, bigyan nyo ng espasyo, bigyan nyo ng oras, lalo ang mahal ngayon ng kontrata sa mga television ads. Ano po? Ito yung mga pobre at pordoy na kandidato. Nakita nyo na. Magiging Pangulong Digong, diba? Malinaw na hindi at walang karapatan ng Comelec na ideklarang nuisance candidate ang mga pordoy at pobreng mga kandidato. Paano? Henry Umaga Diaz at Professor Attorney Albert Agra, malinaw na ba sa inyo? Natauhan na ba kayo? Kung natauhan na kayo, malinaw na sa inyo, dapat maglabas kayo ng public apology. Public apology. Sapagkat nililigaw ninyo ang mga soberanong mga mamamayang Pilipino. At lalo't higit, ang kabataang mga estudyante. Alam mo naman, hindi lang kasabihan yan, kundi kalakaran talaga yan. Garbage in, garbage out. Kung basura, Henry Umaga Diaz, ang isinisiwalat mo, itinanim mo sa mga utak ng mga mamayan na nakikinig sa iyo kahit papano, basurang lipunan din ang magkameron tayo. Professor Agra, kapag basura ang isiniksik mo sa mga kokote sa kamalayan ng kabataan, ano nga asahan mo sa kanila pagdating ng panahon na sila naman ang nasa gobyerno? Basura din, di ba? Ako pa rin po yun, lagi nakandang maglingkod, District Juror 6 Lupit Kilatis Lagari po lamang, at iyon ang aking sentido común. God bless us all, God bless Philippines. Dapat lang juror ka.